Carlos P. Romulo, 1962 to 1968. Inihanda ni Carlos Romulo ang UP di lamang bilang Universidad ng mga Pilipino, kundi bilang sentro ng karunungan sa buong Timog Silangang Asya. Isinulong niya ang nasyonalismo at pag-aaral sa kulturang Asyano sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga institusyong magpapalawak ng kaalaman sa mga larangang ito. Nagdagdag din siya ng mga scholarships hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa kaguruan. Salvador P. Lopez, 1969 to 1975. Sa panahon ng paniniil ng batas militar, pinaglaban ni Salvador Lopez ang autonomiya ng universidad upang malaya pa rin itong matugunan ng pangangailangan ng bansa. Pinagtanggol ni Lopez ang kalayaang akademiko na sinusupil ng pamahalaang autokratiko. Naging tinig siya ng katuwiran at paninindigan sa gitna ng pananakot sa sambayanang Pilipino. Onofre D. Corpus, 1975 to 1979. Sa patuloy na pagigting ng aktivismo sa universidad, sinikap ni Dr. Onofre Corpus na balansehin ang magkatunggaling pananaw ng pamantasan at ng pamahalaan sa pamamalakad sa bansa. Sa kanyang panunungkulan, iginawad ng Pangulo ang kapangyarihang mamuno sa mga chancellors at executive staff. Nanawagan din siya sa mga mag-aaral na pagbutihin ang pag-aaral kaysa makialam sa mga usaping pampolitika. Emmanuel V. Soriano, 1979 to 1981. Sa kabila ng mga kondisyong likha ng martial law, hinimok ni Emmanuel Soriano ang universidad na ipagpatuloy ang pagtuklas ng katotohanan, pagpapayama ng kaalaman at paglilingkod sa bayan. Naitatag sa ilalim ng kanyang pamumuno ang mahahalagang sangay ng universidad sa gitnang Luzon at Visayas. Edgardo J. Angara, 1981 to 1987. Itinalaga ni Angara ang sistema ng pamamahala sa buong universidad upang mahusay na pagsilbihan ng pamantasan ang pinaglilingkurang bayan. Sa pagdiriwang ng Diamond Jubilee Year ng UP, pinangasiwaan ni Angara ang paglikom ng pondo para sa pagpapaayos ng mga pasilidad ng universidad. Sa kanyang pamumuno, naitaguyod ang kapakanan ng mga guro at mga manggagawa ng pamantasan. Jose V. Abueva, 1987 to 1993. Kasabay ng panunumbalik ng demokrasya sa bansa, inilaan ni Jose Abueva ang kanyang panahon sa pagpapalaganap ng nasyonalismo. Isinulong ng mga progresibong programa sa universidad ang karapatan at kalayaan ng lahat ng Pilipino. Inilunsad niya ang iba't ibang reforma para sa administrasyon ng pamantasan tulad ng reorganisasyon ng UP Manila. Emil Q. Javier, 1993 to 1999. Ipinatupad ni Emil Javier ang mahalagang pagbabago upang matugunan ang bagong pangangailangan ng panahon at ng bansa. Sa kanyang pamumuno, naisakatuparan ang pagtatatag ng isang open university, ang pagbubukas ng UP Mindanao, at ang pagkakaroon ng pasilidad para sa makabagong teknolohiya. Francisco Nemenzo Jr., 1999 to 2005. Ipinatupad ni Francisco Nemenzo Jr. ang full computerization ng mga transaksyon ng administrasyon at aklatan ng pamantasan. Pinahalagahan niya ang mga pananaliksik na nagpadami sa mga publikasyong lokal at internasyonal ng universidad. Dahil sa bagong yugtong ito ng modernisasyon ng UP, na ipagpatuloy ng pamantasan ang pagsusulong ng nasyonalismo at pagpapaunlad ng lipunan.